Bago tayo magpatuloy, shoutout kay Danny Diaz at John Wilson at sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 951. Si Yannick Bison tunog mapait sa kabilang panig ng telepono, at siya ay dahan-daang nagsalita pagkatapos ng ilang sandali. Dahil sinabi mo na gusto mong maging bantay sa labas, pagkatapos ay panoorin lamang sa amin ng maayos. Kapag ang punong tagapagturo ay gumagawa ng mga bagay, magpanggap lamang na isang bulag. Kumilos na parang hindi mo nakita ang anumang bagay at hindi mo alam ang anumang bagay. Naiintindihan mo ba? Bilang presyon mula sa pamilyang Surrey, haharapin ko ito para sa iyo. Old Finch, ang bagay ay nakuha masyadong malaking oras na ito. Pareho kami sa gitna ng kontrobersya. Kung hindi namin mauubos ng maingat, maaari naming patayin sa lugar ang hindi gaanong bagay na ito. Oo, sinabi ni Greg Finch sa isang malalim na boses at ibinaba ang telepono. Ito ay lamang na gusto niya na itakda ang malinaw na hangganan sa pamilyang Surrey. Ang pamilyang Surrey ay walang alinlangan na tunay ang pakikitungo. Sila ay dumalo para pukawin ang punong tagapagturo at kahit na tinanong tayo, ang Buckwood Police Station, upang arestuhin ang punong tagapagturo. Maaari ba silang tumigil sa pagiging katawa-tawa? Kasabay nito, iniwan ni Harvey York ang villa at nagmamadali patungo sa Silver Nimbus Mountain Resort. Sa loob ng 10 minuto, nakarating na siya sa site ng konstruksyon. 12 ng mga gangsters ang natipon sa pasukan ng site ng konstruksyon. Ang mga lalaki ni Old Niner na lumitaw bago, ngunit ang kanilang mga binti at kamay ay nasira, at sila ay itinapon sa gilid. Nagkaroon ng isang Mercedes-Benz G na nasa likod ng mga gangsters. Ang lalaking nasa kotse ay sobrang malamig. Siya ang prinsipe ng pamilyang Surrey, si Lucas Surrey. Si Lucas ay lumakad sa harap ng karamihan, pinalawak ang kanyang mga kamay, at sinabi, CEO Zimmer, hindi ka ba lalabas? Ang iyong maliit na kapatid ay nahulog sa aking mga kamay. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo sa iyong sarili. Kinuha ni Lucas ang isang mobile phone at inihagis ito habang nagsasalita. Maraming tao ang lumakad mula sa site ng konstruksyon. Ang isang nangunguna ay nagulat na tumingin kay Mandy Zimmer, at ang ilang mga tao mula sa Sky Corporation. Sa sandaling ito, kinuha ni Mandy ang telepono sa lupa at tiningnan ito. Pagkatapos, siya ay nanginginig ng marahas sa sandaling nakita niya ang footage. Sa video, si Cynthia Zimmer ay pinalo ng mga kahoy na bat sa pamamagitan ng ilang mga thugs. Kahit na hindi siya sumigaw, ito ay napakasakit, nakakasakit sa puso para kay Mandy upang saksihan sa tuwing siya ay pinapalo. Nagkaroon ng galit sa kanyang mga mata sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa kay Lucas. Ang kanyang buong katawan ay parang sisabog sa galit. Ano ang hinahanap mo? Sisihin ito sa iyong walang silbi na live-in na asawa. Paano siya lumaki pagkatapos na mapuko ako? Sinasabi ko sa iyo, bigyan mo ako ng 2 opsyon ngayon. Alinman papahiran ng aking mga kalalakihan ang maliit na babae na ito, o maaari mong sundin ako. Ngumisi si Lucas. Lucas, ano ang gusto mo? Sinabi ni Mandy sa pamamagitan ng mga nakamamatay ng ngipin. Ano ang gusto ko? Ano sa palagay mo? Mamalik maganda si Lucas. Ang iyong walang silbi na asawa ay nakagambala sa aking mga plano. Siyempre, gusto kong bayaran mo ako. Kumuha ng higit dito. Kung hindi, alam mo na mas mahusay kaysa sa akin kung ano ang mangyayari sa iyong kapatid na babae. Si Mandy ay napakagat ang kanyang labi. Maaari lamang siyang lumakad sa direksyon kung saan si Lucas. CEO Zimmer, hindi ka maaaring pumunta. Tinanong na namin si Miss Yvonne para sa tulong. Ang mga tao mula sa Sky Corporation sa likod niya ay ayaw na ipaalam sa kanya. Ang mga lalaki ni Luke ay hindi nananakot na gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang simbolo ng Sky Corporation ay narito. Gayunpaman, pinipilit ni Lucas si Mandy na mag-iwan ng kusang loob sa sandaling iyon. Ang mga ehekutibo ng Sky Corporation ay ordinaryong mga white-collar workers. Paano nila maprotektahan si Mandy?
Alam ng lahat kung paano niya magawa ang isang beses na nahulog siya sa mga kamay ni Lucas. Hey, mga tao mula sa Sky Corporation. Kung si Prince York ay narito, marahil ay ipapakita ko ang paggalang sa iyo. Ikaw ay nobodies lamang na lumabas sa wala. Ako ay nasa isang magandang kalagayan ngayon, kaya ipapalitan ka nitong. O kaya, papatayin ko ang lahat dito ngayon. Si Locke ay ngumisi muli at muli. Pagkatapos ay itinuro niya ang pinto ng kotse na nag-uutos upang pumasok para madala si Mandy. Sa sandaling ito, ang isang tao ay lumabas mula sa madilim. Sinabi ng taong na walang pakialam, Lucas Surrey, hindi ka ba pumunta dito upang makita ako? Narito ako ngayon. Ang tao ay si Harvey York na lumitaw sa likod ng karamihan ng tao matapos niyang magsalita. Si Luke Surrey ay agad na bumaling sa kanyang ulo. Nagkaroon ng isang kakilakilabot na pagpapahayag sa kanyang mukha sa sandaling nakita niya si Harvey. Ikaw ay, basura. Akala ko na tumakas ka, ngunit hindi ko iniisip na magdaraya ka na dumating dito upang mamatay. Inutusan niya ang isang tao, kunin siya para sa akin. Sa oras na ito, si Mandy Zimmer ay nahuhulog rin nang makita niya si Harvey. Harvey, mabilis na umalis dito. Sa kanyang opinyon, paano magiging matigas si Harvey sa mga gangsters na iyon? Gayunpaman, huli na para sa kay Mandy na magsalita sa sandaling ito. Ngayon, ang isang dosenang gangsters ay nagmamadali sa kay Harvey, na gustong durugan siya sa mga tubo ng bakal at baseball bats. Hindi. Nang makita ang eksena na ito, nadama lamang ni Mandy na ang kalangitan ay umiikot at namimugati sa lugar. Sa sandaling ito, ang unang gangster na may baseball bat ay dinala na sa harap ni Harvey, at siya ay naghagis at hinampas si Harvey. Gayunpaman, inilipat ni Harvey sa sandaling ito. Kinuha niya ang baseball bat na may backhand at sinamsam ito, at pagkatapos ay isang hampas ang ginawa, ang gangster agad na nahulog sa lupa. Si Harvey ay lumakad patungo sa direksyon ni Lucas na walang interes. Si Lucas ay medyo nasindak nang makita niya ang pinangyarihan na ito. Hindi niya naisip na ang live-in na ito sa isang tao ay may ganitong lakas sa labanan. Pumunta, patayin siya, lahat ba kayo ay walang silbi? Si Lucas patuloy na sumigaw, ang kanyang mga subordinate ay lumakad ng paisa-isa, ngunit ang bawat isa sa kanila ay ganap na nahulog sa harap ni Harvey, na iniiwan lamang ang lakas para sa pagkahimatay. Bang, bang, bang. Gayunpaman, dumating pa rin si Harvey sa harap ni Lucas sa loob ng mas kaunting segundo. Tinitigan niya si Lucas ng walang bahala, na may pagpatay sa kanyang mga mata. Ikaw, si Lucas ay isang maliit na nasindak sa sandaling ito. Paano mangyayari ang eksena na ito? Nagdala siya ng maraming tao dito. Wala sa kanila ang maaaring karibal kay Harvey. Ano ang gagawin mo? Alam mo ba kung sino ang aking ninong? Siya ang hari ng mga kalye ng Niamey, si Ryan Gotti. Kung manggahas ka na hawakan ako, ang aking ninong ay tiyak na hindi ka hahayaan. Harvey, paano ka maglakas loob? Kung kailan pa nagsasalita si Lucas, sinipa na siya ni Harvey sa lupa at lumakad sa kanyang binti. Crack! Ang lahat ng mga tao ay natigilan. Si Lucas agad na pinagsama sa sahig habang hinawakan ang kanyang sirang binti. Ikaw ay patay na. Paano mo masira ang binti ng batang Master Surrey? Hindi ka hahayaan ni Elder Ryan na umalis dito. Ang isang gangster ay sumigaw sa oras. Gayunpaman, tumakas siya, nanginginig sa takot pagkatapos na ibinigay sa kanya ni Harvey ang malamig na sulyap. Sa oras na ito, si Mandy, na nahihirapan lang ngayon, ay nagising. Siya ay ganap na namimugati kapag siya ay nagising sa pinangyarihan na iyon. Siyempre, alam niya kung anong uri na tao si Luke Surrey. Siya ang prinsipe ng isang first-class na pamilya, ang pamilyang Surrey. Nasa sarili nito ay nakaupo. Ang pamilyang Surrey ay hindi kailanman hahayaan si Harvey. Harvey, bakit ka ba nanlilinlang? Si Mandy ay nanginginig. Ang kanyang kapatid na babae ay nasunggaban ng magkasalungat na partido. Ano ang maaari niyang gawin ngayon? Si Harvey ay nagbayad ng dahan-dahan, kahit na wala akong ginawa sa kanyang mabaliw na paraan ng paggawa ng mga bagay,
sa palagay mo ba ay maaayos ito? Si Mandy ay hindi makapagsalita dahil alam niya kung ano ang sinabi ni Harvey. Biglang, ang pagpapahayag ni Mandy ay lubhang nagbago, at sinabi niya, Harvey, si Cynthia ay nasa kanyang mga kamay pa rin. Magmadali at makahanap ng isang paraan upang maligtas siya. Si Harvey York ay sumang-ayon ng pasulong, at niyakap si Mandy Zimmer, at sinabi ng mahina, huwag mag-alala, ang lahat ay maayos na. Nagpunta na ako upang kunin si Cynthia 1 oras na ang nakalipas. Siya ay okay ngayon, siya ay natutulog. Siya ay okay. Si Mandy ay nasa kawalang paniwala. Hindi siya naniniwala na ang kanyang live-in na asawa ay maaaring gawin iyon. Alam ni Harvey na hindi maniniwala si Mandy sa kanya kahit na ipinaliwanag niya sa sandaling ito. Kaya, siya ay napabuntong hininga at sinabi, si Prince York alam ang tungkol dito. Siya ay nagpadala ng isang tao upang iligtas si Cynthia. Sa wakas ay naniniwala si Mandy matapos marinig ito. Siya, na kadalasang nagtuturo, sa wakas ay sumabog sa mga luha sa sandaling ito ay tunay na natakot sa nangyari ngayon. Ang ilang mga tao ay biglang lumitaw at tumigil sa kanya sa site ng konstruksyon. Kung hindi para sa mga tao mula sa Sky Corporation na nangyari na nandoon, maaaring siya ay magwakas sa isang masamang sitwasyon. Hindi ako dapat na umalis sa Buckwood. Ako ang sisihin para sa lahat ng ito. Napahamak si Harvey. Mabuti na alam mo, Harvey, bakit mo pinukaw si Lucas para sa wala? Hindi mo ba alam kung ano ang nangyayari ngayon? Kahit na ang kumpanya ay umuunlad ng kaunti, si Lucas pa rin ang prinsipe ng pamilyang Surrey. At ang pamilyang Surrey ay isang first-class na pamilya. Hindi namin kayang saktan ang mga ito. Bukod dito, sinira mo ang kanyang binti ngayon lang. Natatakot ako, ito ay maingat na banta sa loob ng isang sandali at pagkatapos ay kalmado siyang nagsalita. Gayunpaman, ang kanyang kutis ay agad na lumala. Hindi, Harvey. Dapat tayong umuwi ngayon, kunin si Cynthia upang umalis ng sama-sama. Hindi na tayo maaaring manatili sa Buckwood kahit kailan. Nanatiling tahimik si Harvey ng ilang sandali. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang malalim na hininga at sinabi sa isang komplikadong ekspresyon. Mandy, hindi tayo aalis. Magtiwala ka sa akin. Paprotektahan kita hanggat kaya ko. Si Mandy ay desperadong itinaas ang kanyang ulo at sinabi, Harvey, pakinggan mo lang ako para sa isang beses. Ang ninong ni Luke ay si Ryan Gotti, ang hari ng mga lansangan ng Southlight. Sa sandaling dumating ang kanyang mga tao, hindi na tayo makatakas sa lahat. Si Harvey ay napabuntong hininga. Sa pamamagitan ng kanyang pagkakakilanlan, kahit na dumating si Ryan, maaari lamang siyang lumuhod sa harap niya. Gayunpaman, walang paraan na maipaliwanag niya ito. Kahit na sinabi niya na siya si Prince York, ang punong tagapagturo, gusto ba ni Mandy kahit na ito? Kung siya ay nasa sapatos ni Mandy, hindi rin siya maniniwala. Kung kailan patuloy na magpapatuloy si Harvey kay Mandy, biglang, ang isang dagandong ay maaaring marinig mula sa isang distansya. Mag-iwan ng, paano ka makaalis pagkatapos ng pagsira ng binti ng aming master? Sa palagay mo ba ay makakakuha kang mapalayo dito? Daan-daang mga gangsters ang nagmadali sa lalong madaling panahon nang natapos niya ang kanyang mga salita. Ang gangster na nakatanan ng mas maaga ay ngayon ay nasa front line. Kabilang sa karamihan ng tao, nagkaroon ng isang tao na nakakakuha ng manipis sa itaas, na may sigarilyo sa kanyang bibig, naghahanap ng kawalan. Si Lucas, na lumiligid sa lupa, ay lumubog pagkatapos makita ang eksena na ito, Harvey, tapos ka na. Ito ang bilang ng aking tao sa isang tao, si Czech Gotti. Ikaw ay patay na. Nakita ni Czech ang tanawin sa harap niya. Ang kanyang mukha ay nagyayelo. Wala akong pakialam kung sino o kung ano ang iyong pagkakakilanlan. Inihiling mo ito dahil hinahamon mo ako upang hawakan ang aming maliit na master. Sumagot si Harvey ng walang interes, kaya kung ano ang hinipo ko. Si Czech ay nanggagalit. Tinitigan niya si Harvey at sinabi, nakakuha ka ng ilang lakas ng loob pagkatapos ng lahat. Ikaw pa rin ang maglakas loob na maging mapagmataas pagkatapos na maabot ang aking maliit na master.
Ngunit ang mga mapagmataas na tao ay hindi kailanman natapos ng maayos sa harap ko. Ito ay walang silbi kahit na lumuhod ka at humingi ng awa ngayon. Hindi ka maaaring umalis ngayon. Si Harvey ay tumango at sinabi, hindi ako aalis. Ngunit hayaan silang umalis, o iba pa, papatayin ko siya ngayon. Ang kanila na tinutukoy ni Harvey ay sina Mandy at ang iba pa mula sa Sky Corporation. Si Check, na sumikat ng bahagya, ay nanunumbalak pagkatapos makita ang pananalita ni Harvey. Pagkatapos siya ay tumango pagkatapos ng isang sandali at sinabi, okay. Nakakuha ka ng mga bola. Kukunin ko silang umalis. Ngunit dapat kang manatili. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Si Harvey York ay tumango sa kasunduan. Okay, Harvey, hindi ka maaaring manatili. Ang mga ito ay masamang tao. Si Mandy Zimmer ay desperadong tinaas ang kanyang ulo. Sa kanyang opinyon, gaano man kagaling ang pakikipaglaban ni Harvey, maraming mga tao sa kabilang panig. Kung siya ay manatili, siya ay magtatapos lamang sa kamatayan at hindi na niyang magawang hanapin si Cynthia. Kailangan niya kayo. Gayun din, hindi ko alam kung saan ang iyong mga magulang. Makipag-ugnay sa kanila sa lalong madaling panahon. Si Harvey ay nag-ingat sa kanya sa isang malalim na tinig. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga senior executive ng Sky Corporation. Alam ng mga ehekutibo ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, ipinakita ni Harvey sa nakaraang seremonya ng pagsasama-sama ng asset. Gayunpaman, alam nilang lahat na ang pagkakakilanlan ni Harvey ay nangungunang lihim. Sa sandaling ito, hindi sila nakikipag-usap sa lahat ng bagay. Sa halip, direktang nag-drag sila kay Mandy, na umiiyak pa rin, at nakatakas sa pagsunod sa signal ni Harvey. Samantala, tumayo si Check Gotti sa gilid na nakakrossed ang kanyang mga bisig. Hindi niya pinahintulutan ng sinuman na harangan si Mandy at ang iba pa na makatakas. Gayunpaman, ang higit pang mga gangsters ay lumitaw sa kahabaan ng paraan, at ilang daang tao ang napapalibutan si Harvey sa dulo. Si Ryan Gotti ay tunay na hari ng mga lansangan sa Southlight. Kahit na ang kanyang subordinate ay maaaring magkaroon ng ganitong malakas na lakas ng loob. Gayunpaman, tinitingnan ni Harvey ang eksena na ito nang walang tiwala. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago kahit kailan. 10 minuto mamaya, ang mga executive ay kinuha si Mandy palayo mula sa site ng konstruksyon. Nawala ni Mandy ang lahat ng kanyang lakas sa sandaling ito. Sinabi niya na may maputlang mukha, ang aking asawa, siya ay magiging mabuti sa isa sa mga senior executive na sinabi sa isang komplikadong ekspresyon, Miss Zimmer, huwag mag-alala. Kung ang isang tao ay nagdadalamati upang gumawa ng problema sa kalangitan ng langit ng korporasyon, siya ay tiyak na nakakagulo sa kay Prince York. Si Prince York ay tiyak na gumawa ng isang paglipat. Mahusay ang iyong asawa. Pagkatapos nito, hindi alam ng mga ehekutibo ang iba pa. Alam nating lahat na ang iyong asawa ay si Prince York, ngunit hindi namin masasabi ito. Ito rin ang nangungunang lihim sa loob ng Sky Corporation. Sinabi ng isa pang senior executive, Miss Zimmer, hindi mo ba sinabi sa iyo na ang iyong kapatid ay mainam? Ang pinakakagyat na bagay ngayon ay upang mahanap siya sa lalong madaling panahon. Hayaan lamang si Prince York na alagaan ang iba pang mga bagay. Si Mandy ay napaawang sa kanyang labi at sinabi, ngunit tinanggihan ko ang panukala ng kasal ni Prince York. Handa ba siyang i-save ang aking asawa ngayon? Ang grupo ng mga ehekutibo ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang walang katotohanan na sitwasyon. Miss Zimmer, hindi mo kailangang mag-alala. Si Prince York ay napaka-mapagbigay. Hindi niya gagawin ang bagay na ito sa puso. Lamang kapag nais ni Mandy na magsabi ng isang bagay, tumigil ang isang Toyota Prado, at si Ray Hart ay nasa upuan ng pagmamaneho. Nakita niya si Mandy sa sandaling ito at sinabi, Miss Zimmer, hiniling ako ni Prince York na ipadala kayo ng iyong kapatid na babae. Iniutos niya sa akin na ipadala kayong dalawa pabalik sa The Garden. Kakailanganin niya ang iba pang mga bagay na alam ni Mandy kay Ray.
Si Mandy ay natanggal lamang ng isang hininga ng kaluwagan pagkatapos ng pakikinig sa kilos ng CEO ng Sky Corporation na personal na nagsasabing ng mga katiyakan na mga salita sa kanya. Siya ay napakapagod sa buong araw. Maaaring sa wakas ay mamahinga siya sa sandaling ito, ngunit pagkatapos, hinimate na siya. Ang isang babae sa mga ehekutibo ay abala sa pagtulong sa kay Mandy upang maipasok siya sa kotse at sinabi ng nag-aalala, CEO Hart, si Prince York. Ang mga mata ni Ray ay malamig. Pagkatapos ay sinabi niya, makatitiyak ka. Sino mang kumantay sa asawa ni Prince York at sa kanyang pamilya, tiyak na patay na siya sa oras na ito kahit na siya ay. Samantala, napapalibutan na si Harvey ng daan-daang mga gangsters, ngunit ang kanyang kanang paa ay nagpapatuloy pa rin sa dibdib ni Lucas, si Check ay nasimangot na pinapanood ang tanawin. Pagkatapos ay sinabi niya ng dahan-daang, Harvey, pinahintulutan ko ang iyong babae. Hindi mo na ba pabayaan ang aking maliit na master ngayon? Si Harvey York binasag ang isang ngiti at sinabi ko ba na gusto ko siyang bitawan? Ang mga mata ni Check Gotti ay agad na naging madilim pagkatapos marinig ito. Sinabi niya ng walang katad na pagkatapos na nakapako sa kay Harvey ng ilang sandali, gaano ka nakikipaglaro sa akin? Sir Gotti, hayaan mo lang at pupuksin siya. Tiyak na hindi siya maglakas loob na hawakan ang maliit na master, o iba pa, siya ay magpapatuloy sa isang kapalaran kahit na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang tao sa paligid ni Check kaya habang itinuro niya si Harvey. Hey.Si Harvey ay tumawa. Siya ay commandant kay Check at sinabi ng walang malasakit, maaari mong subukan at makita kung ako ay manggahas upang hawakan siya o hindi. Hindi nakita ni Check ang sinabi, talagang may mga ugat na hinawakan ang maliit na master. Si Harvey ay napabuntong hininga. Gusto ko sana, sa kasamaang palad, ako ay isang sibilisadong tao. May ilang mga bagay na hindi ko nais na gawin. Kaya, binibigyan kita ng opsyon ngayon. Dalhin ang iyong mga tao at mawala. Pagkatapos ay bumalik at sabihin kay Ryan na patatawarin ko siya kung siya ay lumuhad at magtutulak ng maraming beses sa aking pintuan. Kung hindi, huwag sisihin sa akin para sa pagiging walang awa. Sinabi ni Harvey ng mahinahon, ngunit ang pagpapahayag ni Check ay biglang nagbago. Siya ay gumuhos sa kay Harvey at sinabi, batang lalaki, umamin ako na mayroon kang lakas ng loob. Ngunit alam mo ba kung sino si Ryan Gotti? Siya ang hari ng mga kalye ng Southlight. Ang buong Southlight ay natatakot kung si Ryan ay magpadyak ng kanyang mga paa. At gusto mo ba siyang humingi ng paumanhin sa iyo? Tiyak na hindi mo alam kung saan ka nakatayo. Sa simula ay hindi ako nagplano na patayin ka, ngunit dahil sinabi mo ang mga bagay na naririnig, natatakot ako na patayin kita. Si Harvey ay nagkibit balikat lamang ng kanyang mga balikat. Hindi na kailangan para kay Harvey na matumbok ang mga maliit na bastard na ito dahil hindi sila karapat-dapat. Sa sandaling ito, si Tyson Woods ay nagdala ng isang grupo ng mga thugs na nakaitim na paghahabla sa likod ni Check at sa iba pa. Si Tyson na nanunuya, tiningnan ang pangyayari na ito sa harap niya, at sinabi kung ano ang isang joke. Sa panahong ito, kahit na ang mga nobodies ay maglakas loob na lumapit at magbabanta sa punong tagapagturo. Tinitingnan ito ni Check. Pagkatapos ay bumaba siya ng biglaan, tiningnan si Tyson, na hindi malayo sa likod niya at ngumisi, kawili-wili. Hindi ba ito ang upstart sa mga kalye ng Buckwood, si Brother Tyson Woods? Ikaw ba ang tagataguyod ng live-in na ito sa isang anak na lalaki? Ngunit, kami ay mga tao ni Ryan Gotti. Nagpunta ka ba upang lumaban laban sa amin? Ang sinumang dumarating na lumaban laban kay Ryan Gotti ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon na saksihan ang araw sa susunod na araw. Si Tyson ang gulugad ng kanyang mga labi at sinabi, Sir Gotti. Ryan Gotti, hindi ba siya tumakas dahil sa takot sa huling pagkakataon? Bakit siya maglakas loob na lumabas ngayon? Ang mga mata ni Check ay agad na naging malamig pagkatapos sa pakikinig sa mga salita ni Tyson. Sinabi niya, durugan ang mga ito. Ang mga gangsters na mula sa pinakauna ay nagmamadaling tumungo kay Tyson at ang iba na may mga armas sa kanilang mga kamay sa ilalim ng order ni Check.
Sa kasamaang palad, ang mga lalaki ni Tyson ay espesyal na sinanay. Sila ay pinatumba ang lahat ng mga gangsters na nagmadali sa lupa pagkatapos ng ilang minuto lamang. Tulad ng para kay Tyson, nagtataglay siya ng sword sa kanyang kamay at lumakad ng diretsyo sa direksyon kung saan si Check. Maraming mga gangsters ang nais na ihinto siya, ngunit ang lahat ng ito ay itinapon sa lupa pagkatapos na masuntok at masipa. Paano ito posible? Ang kasanayang ito, ikaw ba ay mula sa militar? Ang mukha ni Check ay nagbago ng husto. Ang mga ordinaryong tao ay tiyak na walang ganitong uri ng kasanayan. Itigil mo siya, huwag hayaan siyang lumapit. Si Check ay mabilis na nag-utos sa kanyang mga tao sa paligid sa kanya upang magmadali sa sandaling ito sa kasamaang palad, ang mga gangsters na madalas na ginugol ang kanilang pera sa mga batang babae at pagsusugal. Ang kanilang mga katawan ay pinahina dahil sa alak at kababaihan. Ang lahat ng mga ito ay ganap na mulata sa lupa pagkatapos na sipain sa pamamagitan ni Tyson sa sandaling ito. Si Tyson ay lumakad sa harap ni Check pagkatapos ng ilang sandali. Siya ay hindi nagudyok ng kanyang sword at inilagay ito sa leeg ni Check. Snap! Ang mukha ni Check ay mapotla, at ang isang patak ng malamig na pawis ay bumaba sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang mga kasanayan ni Tyson upang maging mabuti ito.